Inamyendahan ng LTFRB ang guidelines nito para sa PUV modernization. Ngayon ay papayagan ng bumuo ng sariling kooperatiba ang mga PUV operator at driver kahit na may naunang kooperatiba sa kanilang ruta. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Bubuo na sana noon ng kooperatiba ang asosasyon ng mga jeepney driver at operator na ito na biyaheng Malabon at Monumento. Yan ay para makalahok sila sa Jeepney Modernization Program ng gobyerno. Pero hindi raw sila pinayagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang dahilan, may naunang kooperatiba na raw sa kanilang ruta. Sa kabila nito, wala raw plano ang kanilang grupo na sumali roon. Yan ay kahit nalalapit na ang December 31 deadline para sa pagbuo o pagsali sa mga kooperatiba. Ang ginagawa ng gobyerno, monopoly o monopolya. Gusto nila, pa-umbrella lang kami sa Majetco dahil sila nauna. Ang sabi nila, upon applying consolidation, must be minimum of 15 units. Pero yung Majetco, lilima. Pinayagan nila. Lalaban na lang kami. Talagang walang mangyayari. Niloloko lang kami ng gobyerno eh. Ang ganitong problema ang gustong repasuhin ng LTFRB. Sa Memorandum Circular ng ahensya noong October 26, papayagan ng gumawa ng kooperatiba ang PUV operator at driver kahit mayroon ng ibang kooperatiba sa kanilang ruta. Noong nakaraang buwan po, nagpalabas po ng board ng another circular na pinapayagan po yung mga ibang operators po natin na mag-consolidate po doon sa may mga existing consolidated entities na po. May mga parameters lang po kung sino po yung pwede pong mag-consolidate po ulit doon sa existing po na may consolidated entity. Kabilang sa kondisyong papayagan ay kung may 15 units o higit pa sa partikular na ruta ang hindi pa kasali sa ibang kooperatiba. Sa taya ng LTFRB, sa halos 7,000 ruta sa buong bansa, higit kalahati ang hindi pa rin nagsasama-sama. Bukod sa ruta, malaking alalahanin din sa mga driver at operator ang gagastusin para sa modernong unit. Bilang tulong, itinaas na rin ang ilalaang subsidy mula sa gobyerno. Ang dating 160,000 pesos, ginawa ng 210,000 pesos para sa Class 1 vehicles at 280,000 pesos naman sa Class 2 hanggang 4 o yung mas malalaking sasakyan kesa sa jeepney. Gumagawa na rin ng LTFRB ng revised guidelines kung paano ang gagawing pagbawi sa prangkisa ng mga operator na hindi umanib sa kooperatiba o korporasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.